Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So ilang oras pa lang nga nakakalipas ng ilabas ang balita na noong trade deadline ay sumubok ang Warriors na kunin si LeBron mula sa Lakers via trade. Sinubukan din nga ni Draymond na kausapin si Rich Paul na agent niya at ni LeBron James upang ikumbinsi si LeBron na pumayag sa trade. Ganun pa man, ito nga ay dinecline ng 4-time MVP for reasons na hindi natin alam, ngunit tiyak nga na it's more than basketball. Dahil sa mga player nga na kasing laki na ni LeBron ang pangalan, tiyak na madaming maapektuhan kapag lumipat siya ng team, mga jersey sales, commercial deals at madami pang iba. At alam naman natin na isang family man si LeBron, so I doubt nga na gugustuhin niyang malayo sa kanyang pamilya sa kalagitnaan ng season. Other than that ay pwede din nga may pride na kasama dito. Imagine Magic Johnson and Larry Bird magkakampi. Sino nga bang lilipat sa Lakers o sinong lilipat sa Celtics? Medyo ganun nga yun. Well, hindi pa nga tapos ang Warriors dito umaksyon mga kaibigan, dahil ayon kay Anthony Slater ng The Athletic ay susubukan ng Warriors na makuha ang mga free agents sa offseason na sila LeBron James at Paul George, at ang former Warrior Kevin Durant via trade naman. Isa lang nga sa kanila ang target ng Warriors, hindi naman nila kakayanin bayaran lahat yan mga kaibigan. Gusto nga ng Warriors na ipare si Stephen Curry kasamang isa pang superstar wing player upang hindi masayang ang remaining years na nag-iisang unanimous MVP ng NBA. Si Curry nga yung tipo ng superstar na hindi naman mahirap hanapan ng kapares dahil hindi naman siya ball dominant. Kaya niya nga maging epektibo kahit na hindi niya hawak ang bola, kaya naman perfect fit sa kanya si LeBron James. Ganun din nga si Kevin Durant at mukhang ganun din naman kay Paul George. Ngunit sa ngayon ay hindi naman natin 100% sure kung may makukuha ba sila sa mga target nila. Nakadepende nga ang lahat ng ito sa magiging takbo ng playoffs ng Clippers, Suns at Lakers kapag nakapasok sila dito. Kung magtatapos nga ito sa isang disappointment, higher chance nga na mangyari ito, ngunit tiyak na magiging matindi ang decision making for both sides, lalo na kapag nagkaroon nga ng side and trade deal kung sakali. Kayo ba mga kaibigan, sino ba kay LeBron James, Kevin Durant at Paul George ang gusto mong mapunta sa Golden State Warriors? Isama na din natin sa update na ito na noong trade deadline pala ay may deal na ang Dallas Mavericks in place kung saan si Kyle Kuzma ay mapupunta sa kanila, at pinakita nga ng president ng Washington Wizards kay Kuzma ang deal na ito, at si Kuzma nga ang pinadesisyon kung ano ba ang gusto niyang gawin. Kung gusto niya nga daw bang malipat sa Mavs, well, hindi nga tinanggap mga kaibigan ni Kuzma ang trade na ito, at mas ginusto niyang manatili sa Washington Wizards at mag quote-unquote keep building. At dahil nga dyan ay napagtanto ng madami na mas gusto pa nga daw ni Kuzma na mag-average ng mataas na puntos kaysa manalo. Mas gusto niya nga daw na maging big fish in a small pond rather than a small fish in a big pond. At mas gusto niya nga daw na maging number 1 option sa losing team kaysa maging number 3 or 4th option sa isang team na may kakayahan na lumaban para sa championship. Ngunit may iba din naman na naiintindihan ang sitwasyon ni Kuzma dahil nagkampiyon na nga daw ito. Kapag number 1 option nga daw ito sa isang team, mahina man o malakas, mas mataas nga daw ang tsansa nito na makakuha ng malaking kontrata kapag free agent na siya. Habang kung 3rd or 4th option naman siya, pwede nga siya makakuha lamang ng mid-level or minimum contract. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay dapat na tinanggap ni Kuzma ang trade na ito patungo sa Dallas Mavericks?